Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion itong post ng Philippine Star. Sabi dito, members of the uniformed services, some of them part of the security group of Vice President Sara Duterte, are among nearly 20 persons of interest in the plan to kill President Marcos. NBI Director Melvin Matibag told the Senate Impeachment Court on Wednesday. Okay, so person of interest. Wow naman. Nangyari ang insidente, yung press con November 23, 2024. So halos magdadalawang taon na, up to now, nasa person of interest pa rin sila. Grabe naman, uy. Tapos, ang masakit nito, pati ang ating mga kasundaluhan at kapulisan, isinama. Itong mga na-assign sa mga ganitong sa security group, Presidential Security Group or Vice President Security Group, these are the best, the cream of the crop sa Armed Forces of the Philippines. Mga highly trained, disciplined soldiers and policemen. Hindi ka ma-assign dyan pag kulang ka sa disiplina, sa training, and everything. So, kung ako yung na-assign na security ni VP Sara tapos paghihinalaan ako, anong pakiramdam ko? Masasaktan. Di ba meron siyang dikit, yung gwapo na, nakalimutan ko ng pangalan. Kung kahit saan magpunta si VP Sara, nandun. Hinihiyawan ng mga ladies. I'm sorry, nakalimutan ko ang pangalan. Halos sa lahat ng public engagement ni VP Sara, nandun yung gwapo na, I don't know kung sundalo ba yun o pulis. So dahil kasama ba si, nakalimutan ko, bahala na kayo sa pangalan na, parang teriyaki o kasama na ba siya sa person of interest? Wabi naman, oy. So, gaano kagaling itong mga NBI agents natin sa pag-iimbestiga? Well, in fairness, magagaling, professional ang mga NBI agents sa aking experience. Ngayon lang, panahon ni Matibag na medyo nagkakaroon ng duda. Lalo na yung mga presenter nilang si Kalilong, Lutok, Matibag. Kung bigyan ko sila ng score, yung bagsak, failing grade. But again, yung mga una kong nakasalamuha, kasi throughout my military service, nakikipag-coordinate kami sa NBI, kasi law enforcement. As a whole, very professional ang mga NBI agents natin. Sayang lang na nadadamay sila ngayon sa, I don't know, bad publicity. Kasi nga, naging instead na maging professional institution itong NBI, nagiging political political arm na ng gobyernong ito. Ay malala ko si Congressman Edgar Erese. He described NBI as a professional investigative intelligence body. Agree. But, sabi niya, appointing Matibag as its director, sabi niya, I know him very well, si Matibag. He's a political operator. So, anong ibig sabihin ng political operator? Yung, nung una, Duterte siya, PDP laban, yan. Gumagalaw yan si Matibag, mga diskarte sa politika. So, okay lang nun. Dahil wala siyang official position sa government. Nasa PDP laban siya. Pwede siyang mag-political operator. Ngayon, na nasa NBI na siya, at nagiging political operator, yan, nadadamay ang ating ahensya. But anyway, pasensya na lang sa mga kaibigan natin sa NBI na alam ko matitino. Nadadamay lang kayo sa tingnan natin ang nag-react 7,800 ang nag-react.
7,500 ang tumatawa, 29 ang galit, 255 lang ang nag-like. Ibig sabihin, credibility-wise, itong NBI director na ito is bagsak na ang kanyang credibility. Yan ang lumalabas dito. Pasa tayo sa mga comments. Eric, ganyan din ako dati. Pag hindi ako masyado nakapag-aral sa exam, hula-hula na lang. Jay, excuses. Sabi niya, tiniternan. So uncertain, suspecting, is still fishing. Looking for a needle in an haystack. Yung hanap ng karayom sa bodega ng Dayami. Agree ako niyan. Ganyan ang ano. NBI, we have a suspect. Let me just choose anyone close to the BP without evidence. Kawawa yung mga close sa kanya. Ulitin ko, these are professional soldiers and policemen na they have no choice dahil sila ang pinagkatiwalaan inassign. Di gawin nilang trabaho nila. Tapos, pag hinalaan mo na hitman, this is an insult to the dignity of the men and women in uniform para sa akin. Meron ba talagang assassin? To me, none. Ano lang yun? Defense mechanism ni BP Sara. Bigkas niya na yun out of anger and frustration. Kaya, again, nabanggit yan ni Congressman Edgar Erice. The threat uttered by BP Sara is stupid. It was uttered, nabigkas lang niya out of anger and frustration. Mas tanga ang mga naniniwala sa threat na yun. Anyway, sinasabi niya, tanga itong mga mga prosecutors. NBI matibag na naniniwala sa threat na yon kasi it's a conditional threat. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa channel na ito. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito is pantulong sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Anak ko sa balay sa natabangan na muugiro. So muna niyang itsura sa gawas nga bahin. So atong sudlot. So karon mo na niyang itsura sa ilang atop nga silupin lang. So muna na po niya ang itsura sa trapal nga ilang atop. So diri na gid in town sila magtulog. Muna ni ang ilang